Ang tunay na pinalaya ng Diyos, binabahagi yung kaligtasan na kanyang nagawa. Ang buhay na walang Diyos ay walang saysay. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay hindi Diyos na patay. Ay Diyos na buhay. Amen. In the book of Isaiah, chapter 42, verse 6 to 7, at ang gamitin natin ay King James Version, mga kapatid. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Verse 7, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of prison house. Tayo manalangin, dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa araw nito. Alam namin na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Let your Holy Spirit move upon to us right now. In your mighty name, Jesus' name, amen and amen. Praise God, hallelujah. At kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo, bawal matulog. Amen. Maaari tayo makaupo, mga batid. At ang topic natin sa umagang ito ay prison to free zone. Amen. Prison to free zone. No? Magmula doon sa kulungan o bilangguan patungo doon sa isang lugar na libre. Amen? So yan ang ating pag-aaralan sa araw nito. So salamat sa Panginoon at tayo po'y nagkatipon-tipon, mga kapatid. At ang Diyos ay tunay at tapat. Hindi po siya nagbabago. Walang sino man ang pwedeng makasagabal sa salita ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. So sabi sa salita ng ating Panginoon, I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out the prisoners. Amen. Isang bilangguan, mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang tinatawag na bilangguan. Amen. Ito yung lugar na ayaw nating pasyalan. No? Sino dito laging namamasyal sa mall? Madalas, marami sa atin. Namamasyal sa park. Pero may namasyal na ba sa kulungan? Wala pa, di ba? Wala pa tayo narinig na, saan ka naggaling namasyal sa kulungan? Wala pa, bakit? Kasi pag pinag-usapan natin ang salitang bilangguan, pag pinag-usapan natin ang salitang kulungan, mga kapatid, alam natin na ang lugar na yon ay masyadong masalimuot. Amen? Ito yung lugar na wala ng pag-asa. Ito yung lugar na walang kasiguraduhan. Ito yung lugar na walang kapayapaan, mga kapatid. Kaya pag sinabi nating bilangguan, mga kapatid, ang isip tagad natin, maraming mga kriminal, maraming masasamang tao. Amen? Bagamat may ilan na nakakalabas-pasok sa kulungan, but still, mga kapatid, the end of the day, doon pa rin sila sa rehas, doon pa rin sila sa kulungan, mga kapatid. At ito yung bagay na ayaw natin mapuntahan sa panahon nito. Amen? Tama po ba? Pero sa umagang ito, mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na baka ikaw ay isa pa ring bilanggo. Amen? We are spiritual prisoners. Amen? Bagamat malaya tayo sa lugar nito, bagamat, mga kapatid, nakakagawa ka ng mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay, mga kapatid, na inyo gustong kainin, yung mga bagay na gusto mong puntahan, ay napupuntahan mo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, tayo po ay bilanggo pa rin sa mundong ito. Hallelujah! Nung tayo ipinanganak, nung tayo isinilang, at nung nagkaroon ng kasalanan, ang tao, mga kapatid, tayo po ay bilanggo na ng kasalanan. Amen?
Dahil walang sino man sa atin, mga kapatid, ang makakaalis sa kasalanan maliban na lamang na tayo po'y tubusin ng ating dakilang Panginoon Diyos. Amen? Dahil nung tayo pinanganak sa mundong ito, bagamat tayo'y layo o iwas, mga kapatid, pero kapag ang mga anak ay lumalaki, no? Lahat tayo naging anak. Sino dito hindi naging anak? Ang hirap niyan. Baka sabi, singaw ka sa ano, no? Singaw sa buho. No? Pero mga kapatid, lahat tayo, nung tayo ipinanganak sa mundong ito, walang pinanganak dito na pinadede ng gene. Meron ba? No? Patawarin niyo ako. Pinadede ng Empelites. Nag-endorse pa, no? Wala, mga kapatid. Kahit gaano kahirap ang tao, never nilang gagawin yon. Amen? Bakit, mga kapatid? Gusto nilang mapalaki ng maayos, gusto nilang mapalaki na maganda, gusto nilang hindi maranasan ng kanilang mga anak yung kanilang nararanasan na pamumuhay. But because we are prisoner of sin, mga kapatid, hindi tayo makatakas sa ganung bagay. Kaya nga may mga ilang anak na bagamat ang kanilang mga magulang ay walang bisyo, pero dumarating pa rin sa punto ng kanilang mga anak o yung mga ilang kabataan, mga kapatid, ay napupunta sa maling landas o tinatawag na tatahak nila yung bisyo. Umiinom ng alak, naninigarilyo. Amen? Meron pa ba mga patagong naninigarilyo dyan? Amen? No? Ang Diyos nakakalam niyan. Bakit? Bilanggo pa rin tayo, mga kapatid. No, hindi natin yan maiwasan, hindi natin yan matanggal agad-agad. Bakit, mga kapatid? Nandun tayo kasi sa selda, nandun tayo sa kulungan ng kasalanan, mga kapatid. At walang sino man ang pwedeng makapagpalaya sa atin sa bagay na yan. Wala naman nagturo sa iyo eh. Amen? Hindi naman sinabi sa iyo. Siguro, inalok ka. Siguro, nakita mo. Pero hindi sinabi ng nanay mo, nak, eto pag-aralan mo mag-yosi, paaralan mo magbisyo, paano magmadyong, paano ko mapakapa ng sa madyong, no? Hindi, mga kapatid. Pero dahil ang mundong ito ay nasa kapalibot doon sa kasalanan, tayo namumuhay sa kasalanan, mga kapatid, kahit yung magulang ay matino because of the sin, mga kapatid, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagkakamali, nakakaranas pa rin tayo ng kabiguan sa ating mga buhay. Amen? At ang sabi, mga kapatid, nung bata pa ako, madalas kong naririnig, gusto kong magbago, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? Hindi niya magbago yung sarili niya. Gusto niyang baguhin. Amen? Siguro ilan ng simbahan yung kanilang pinatunguhan, gaano nakahabang luhod yung kanyang niluhod papunta sa altar. Amen? Ilang kapane yung kanyang tinapa, ilang dasal yung ginasal niya, siguro hindi pa rin nagbabago, mga kapatid. Bakit? Dahil walang bagay sa mundong ito ang pwedeng makapagpalaya sa atin maliban na lamang na tubusin tayo ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kapatid, kaibigan, hallelujah, baka bilanggo ka pa sa kasalanan, baka bilanggo ka pa doon sa rehas na gawa ng ating kaaway. Itong umagang ito, hallelujah, habang ikay nakikinig, hayaan mo na tubusin ka ng dugo ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. At ang dugo ng Diyos, hallelujah, ang siyang magpapalaya. Ang dugo ng Diyos ang magbabayad. Ang dugo ng Diyos, hallelujah, ang tutulong sa atin, mga kapatid, para tayo po ay makalaya sa mga bagay na yan. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Tapos na tayo sa bisyo. Baka bilanggo ka pa sa pera. Amen? Araw ng linggo, mas pinipili mo yung trabaho kaysa sa Panginoon. Amen? Bakit ko nasabi, mga kapatid? Kapag nasa bilangguan ka, ang pamumuhay mo, gigising ka, magtratrabaho, kakain, matutulog. Paulit-ulit. At nasabi na natin sa buhay natin, siguro hindi lang ako, nasabi ko sa sarili ko, parang paulit-ulit yung aking ginagawa. Gising sa umaga, kakain, magtratrabaho, o sabi natin, maglalaro.
pero matutulog. Pero that's it. Yun pa rin, buong maghapon. Amen? Ganon din po ang ginagawa mga tao sa bilangguan. Akala natin yun sila lang ang bilanggo. Pero tayo po, bilanggo pa rin. Gigising ka, magtratrabaho, mag-aaral, matutulog, kinabukasan, yun at yun pa rin, nakakapagod, nakakasawa. Kaya minsan mga kapatid, hindi na natin alam paano ito matakasan, hindi na natin alam paano ito matatapos. Kaya minsan yung buhay na mismo natin yung tinatapos natin Kasi nakakasawa na nakakapagod na Amen? Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, nag-iba yung pamumuhay natin. Hindi na po paulit-ulit. That's why the Bible tells us, according to Lamentation, chapter 3, verse 23, they are new every morning. They are new every morning. Kung ano yung ginawa mo kahapon, hindi siya pwedeng mangyari ngayon. Bakit? Kung paano ka dapat nagpuri kahapon, dapat mas higit yung pagpupuri mo ngayon. Kung paano ka magpupuri ngayon, dapat mas higit. Hallelujah! Kaya nga kapag tayo'y naglingkod sa Panginoon, hallelujah, hindi pare-parehas ang pagpapala ng Panginoon. Nagsimula ka nagbigay ng 10 pesos sa tithes, kinabukasan nagulat ka, nakakapagbigay ka na ng 100, sumunod ang ilang buwan, nagugulat ka, 1,000 na, pabago-bago yung mga nangyayari sa atin. Bakit? Hindi na po kasi tayo bilanggo ng mundong ito, kapatid, kaibigan. Tayo po'y pinalaya na ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Tayo po'y pinakawalan doon sa bilangguhan. Kaya nga minsan weirdo na tayo sa mata ng marami. Bakit? Kasi po iba yung ating galawan, iba yung ating mga pagkilos, iba yung ating mga ginagawa. Bakit? Dahil pinalaya na tayo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Tinubos po tayo doon sa krus ng Kalbaryo. Without shedding of blood, there is no remission sa ating mga kasalanan. Because of the love of God, hallelujah, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya, hallelujah, hallelujah, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hallelujah. Kapag tayo po ay nasa Panginoong Jesucristo, tayo po ay malaya. Amen. Bakit? Dahil meron kang kapayapaan. Sa kulungan, walang kapayapaan. Sa Diyos, may kapayapaan. Sa kulungan, walang katahimikan. Hallelujah. Pero sa Diyos, panatag ka. Tahimik ang buhay mo. Sa kulungan, mga kapatid, hallelujah, punong-puno ng problema, punong-puno ng alalahanin. Pero sa Panginoon, hallelujah, wala, mga kapatid, na para bang anumang problema, anumang pagsubok, bagamat ito'y dumarating sa atin, pero kayang-kaya natin dahil meron Diyos na tumutulong sa atin. Meron Diyos, hallelujah. Huwag mong hayaan na manatili kang nakakulong sa kahapon. Ang sabi ni Paul, mga batid, forgetting those which are behind. Forgetting the past. Kalimutan mo na yung mga pagkakamali mo. Huwag mong hayaan na babilanggo ka doon sa kahapon na nagkamali ka, na nagkasala ka. Hallelujah. Once na lumapit ka sa Panginoon, handa tayong baguhin, handa tayong patawarin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. He is just and faithful to forgive us into all our unrighteousness. Basta maging totoo ka lang. Amen. Unti-unti magugulat ka, magbabago yung buhay mo. Unti-unti yung buhay mo, hallelujah, ay gagaan. Kaya nga, naalala ko, mga patid, nagkukwentuhan kami ni Mrs., pinakita ko sa kanya yung mga picture ko. No? Isang bulati na lang, pipirma. Pero ngayon, amen, marami ng bulati, hindi pa rin ubos. Bakit? Dahil pinalaya ako ng Diyos. Amen? 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 Pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi dati, yung pera ko, baka may masaktan, ha? Pagalitan nyo na lang ako pagtapos ko mag-preach.
Pagdating sa inuman, galante. Kahit umutang, okay lang. Pero pagdating sa church, pag sabing tithes and offering, pinipili pa eh. No? Pag alam ng tithes and offering, pupunta sa CR eh. Saan ba dito? Ito, lukot to. Eh, okay pa to. No? Ang Diyos ba tumatanggap ng pera? Meron ako narinig eh. Ang mga pastor daw masyado ng mayaman. Sabi niya, ang Diyos ba tumatanggap ng pera? Kung ang Diyos tumatanggap ng pera, nasan ang resibo? But the Bible tells us, ito'y ibinibigay natin para may makain sa mga pastor. Amen? Bagamat ito'y binibigay natin sa mga pastor, ito'y binibigay natin, pinagkakaloob natin sa dakilang Diyos. Amen? At one thing, mga kapatid, sabi nga ito'y susi. Amen? Kasi mga kapatid, nung ikaw ay bilanggo sa kulungan ng kasalanan, pag bumili ka ng alak, wala ng kapalit. Ay meron pala hangover. No? Pati yung pagtawag ng uwak. No? Yung ang dami manginginom, alam yung pagtawag ng uwak. No? Yung mga pagtawag, uwak! No? Sa gilid, uwak! No? Tumatawag ng uwak. Amen? Walang kapalit. Pero sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng ating ganong kabuti, biruin mo, siya na ang nagtubos, siya na ang nagpiyansa, siya pa ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Grabe ang ating Panginoon. Maglilingkod ka pa ba? Amen? Tatalikod ka pa ba? Wala may dahilan pa ba para hindi mo ibigay ang Diyos mo sa Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon Diyos? May dahilan pa ba para magsinungaling ka doon sa tapat na nangangako? Wala na po. Amen. Kung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, amen, lumapit ka sa Panginoon. Lord, gusto ko nang alisin ang pagyoyosi ko, Lord. Amen. God is faithful and just. Amen. May mga bagay, may mga tao kasi na madaling magbago. At may mga tao na paunti-unti nagbabago. Amen. Pero pinipilit nila magbago. Amen. Bakit? Kasi nararanasan nila yung kabutihan ng Panginoon sa buhay nila. Unless pumunta ka sa church at walang nangyayari sa iyo, sayang ang pag-church mo. Amen. Sayang ang pag-attend mo sa gawain ng Panginoon. Sayang yung mga panahon na ibinibigay mo. Pero pag dumalo ka sa gawain ng Panginoon, tandaan mo, hallelujah, sa pag-upo mo pa yan. Sa pag-upo mo pa lang, merong dakilang pagpapala na ang dakilang Panginoong Jesucristo. Hallelujah, palalayain tayo. Hallelujah, dati, isip ka ng isip. Sabi nga, isip ka ng isip, wala ka namang isip. Ano pa iniisip mo? Di ba, isip ka ng isip sa problema, pero parang wala pang solusyon. Dumaan yung isang araw, 2 araw, hindi mo pa rin masolusyonan. Amen. Pero nung nanalangin ka sa harapan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, yung tanikala, hallelujah, ng pag-iisip, hallelujah, pinakawalan ka, 1 minuto, 2 minuto, may solusyon agad ang ating dakilang Panginoon. Tapat ang nangako, tapat siya at gagawin niya ang mga bagay na kanyang ipinangako sa atin. Kapatid, kaibigan, huwag kang matakot na maglingkod sa Panginoon. Huwag kang matakot na maging totoo sa Panginoong Jesucristo. Dahil kahit kailan, hindi po siya nagbibigo. Tapat ang Diyos. Pag sinabi niyang palalayain ka niya, palalayain ka niya. Amen? Dahil minsan may mga kasalanan, may mga karamdaman na gawa ng pagkabilanggo. Amen? May mga karamdaman kasi na hindi lang by nature. Meron kasi tayong karamdaman na dahil sa sa panahon natin, no? Pero merong mga karamdaman na dahil gawa ng sarili nating mga pagkakamali. Amen. Pero tandaan natin, tapat ang Diyos kahit kailan. Amen. Palalayain niya tayo. Kaya nga dati, nung first time kang dumalo dito no?
ganito ka pa lang. Nagkakantahan yung mga kapatid. Diba, ganyan ka pa lang. Second time mong umattend, gumaganon ka na. Napakawala na yung tanikala mo sa leeg, kaya nakakagalaw na. Sumunod na araw, maganon ka na. Sumunod na araw, gumaganon ka na. No? Bakit? Kasi dati kapos tayo eh. Gapos tayo ng kasalanan. Kaya kahit anong galaw, kahit anong ganda ng pagpupuri, hindi natin na-appreciate. Pero dahil ang Diyos pinakawalan tayo doon sa tanikala, doon sa pagkakulong natin, unti-unti na tayong nakakakilos ng malaya. Hallelujah. Hanggang isang araw, nagugulat ka, pumapalapak na yung kamay mo. Hallelujah. Kahit hindi sabihin ng preacher, kahit hindi sabihin ng song lead. Bakit? Dahil malayo ay yung kamay mo, pumapalakpak ka sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Malaya yung paa mo. Dati nakatayo ka lamang, sinasabi ng song leader, tayo'y tumakbo like David ran. I can run like David ran. Tumatakbo yung ulo eh. No? Bakit? Baka kagapos pa yung paa mo. Amen? Wala po yan sa malaking church. Hindi lang yan sa malaking event. Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, 2 or 3 gather in His name, gagawin niya ang lahat sa kabutihan ng Panginoon, sa ikapupuri ng Panginoon. Kaya pag sinabi ng song leader, run like David run, tatakbo ka. Amen. Pag sinabing tumalon, tatalon ka. Amen. Di baling mapagod, di baling pagpawisan. Hallelujah. Dahil alam mo naman na ang kapalit na ito ay kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. At yan ang nagpapatunay na ikay pinalaya ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Dati yung bibig mo hindi makapagsalita ng mga mabubuting bagay. Puro puto kutsinta. Pero dahil pinakulan niya ng Panginoon, hallelujah, nagugulat ka. Pag nagulat dati, kabayo ang sinasabi. Pero ngayon, pag nagulat, I praise the Lord. Thank you, Lord. Bakit? Pinakulan ka na kasi doon sa kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Kaya yung labi mo ay malaya na nakakasigaw. Hallelujah, malaya nang nakakapagpuri. Kapag ang bibig ng isang naglilingkod sa Diyos ay nakatigom pa rin, baka bilanggo ka pa rin. Baka may duct tape pa dito. Kaya hindi ka makapagpuri. Amen? Kaya nga ang Holy Ghost pumapasok sa labi, sa ating bibig, mga kapatid. Kailangan natin ibuka. Bakit? Para malaman natin na tayo po'y pinalaya ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Amen? Alisin na natin yung mga bagay na hindi magaganda. Mahirap man. Amen? Amen? Mahirap magbago. Lalo na sa panahon na ito. Nakita ko na mas mahirap magbago ang kabataan sa panahon na ito kaysa mga panahon ng mga 90s. Amen? Bakit? Kasi marami na kasi lang kinahihiligan. Amen? Masyado na silang nabibisi. Amen? Doon sa laro, sa video game, sa cellphone. Amen? Kaya nga maging sa aatin sa church, kala mo umaatin dyan. Kaya nga, madala sa church, ang nauunang napupuno, likod. Ang dami bakante sa unahan. Pero hindi nila alam, pagbigayan ng ayuda, hindi naman sa uli ko pinuuna, di ba? Tama? Ang pagpapala, hindi sa likod nagsisimula. Laging nasa unahan. Kaya minsan nagtataka ka, bakit siya yung nauna bago? Kaya lagi pinagpapala yung mga first time eh. Kasi yung first time, laging nakahupo sa unahan. Yung mga visitors eh. Yung mga nasa hulihan eh. Okay, sana kung nasa hulihan, nakikinig. Nagpre-preach si pastor, nagpre-preach din sa likod. Amen.
May sariling lecture. Pag pinatayo sa harapan, walang masabi. Pag pinaupo sa likod, ang daldal. Amen. Tandaan natin, naririto tayo mga kapatid, hindi dahil kay pastor. Yes, ginagamit kami ng Panginoon para palakasin tayo, para malaman yung mensahe niya. Pero tandaan natin, the reason why we are here, mga kapatid, is to glorify, to worship our living God. Hallelujah. Narito tayo para sambahin ang dakilang Panginoon Diyos. Amen. Kaya yung mga ganyang bagay na kaugalian natin, amen, lumapit tayo sa Panginoon. Lord, palayain mo na ako. Kung dati, marites ako. Lord, palayain mo na ako. Kung dati, ang dahilan ko lang para pumunta sa church, para makipagkaibigan at mangutang. Lord, help me. Amen. Huwag kayong mag-alala. Tinatamaan ako. No? Pero yun na lang. Dati, nung time na sabi ko, Lord, paano ko mararanasan kung ang dahilan ko at meron akong mga bagay na mapagkukuwanan? Hindi ko mararanasan ang pagpapala mo. Yes, siguro ikaw ay sumasahod ng malaki. Pero I believe hindi yan pagpapala. Sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pero ang pagpapala ng Diyos sa panahon na wala ka, sa panahon na wala kang inaasahan, amen? Parang nasa bilangguan, wala nang pag-asa, hindi mo alam kung sino tutulong sa'yo. Pero merong kakatok, merong lalapit, merong magpapalaya, merong tutulong sa mga pangangailangan natin. Ang Diyos lamang, mga kapatid, ang tutulong. Ang Diyos lamang, hallelujah, ang magbibigay ng kalayaan sa ating lahat. Amen? Kaya nga may awit tayo, malaya eh. Malaya. Malayang sumigaw, malayang tumakbo. Bakit? Dahil naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hindi lang kami ay mga minister ang makakaranas nito. Maging ang bawat isa ay pwedeng makaranas nito. Sabi ko nga, alam nyo na ang istorya ko. Pero the reason, mga kapatid, na nanatili pa rin ako dito, hindi po yung mga taong nakapaligid sa akin. Kasi ako po, may mga prinsipyo ko eh. No? Kapag may nakita akong mali, yun yung sinabi ko eh. Pastor Daniel, pag may nakita akong mali dito sa organization, aalis ako. Kasi marami na po akong pinagsimbahan. Matin na po ako sa 7th day, 8th day, 9th day. Hindi. Iba't iba mapat yung akin itin. But I pray, Lord, kapag may nakita akong mali dito, aalis ako. But God speak to me. Huwag kang titingin sa tao. Amen. Palayain mo yung sarili mo sa ganyang kaisipan. Amen. Dahil baka mamaya magkamali ang pastor mo. Baka mamaya magkamali sa iyo ang kapatid mo. Umalis ka. At dumating ako na hindi ka kasama. The reason why na nandito pa rin ako, dahil nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. Sa Kanya lamang po ang tunay na kalayaan. Nasa Kanya lang po ang tunay na kapayapaan. Hallelujah. Nasa Kanya lamang po ang tunay na kaligtasan. Nasa Kanya lang po ang tunay na kagalingan. Nasa Kanya lang po ang lahat-lahat. Wala na tayong ibang hahanapin pa sa ating Panginoon. That's why the Bible tells us God is here to open the blind eyes
and to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Kaya nga, yung mga Israelites, mga kapatid, when they pray, nang sila'y naging alipin sa harapan ng Egyptian, mga kapatid, sila'y naging bihag, naging alipin ng Ehipto. They pray, they cry, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, narinig ko ang inyong mga hibik, hallelujah, ang iyong mga iyak, at ito yung araw na kayo'y aking ililigtas, hallelujah. Walang sino man ang pwedeng nakapagligtas sa kanilang, hallelujah. Kahit yung pinakamayaman na tao, hindi pwedeng silang tupusin, pero dahil ang Diyos ay kumilos, hallelujah, hindi lang isang tao ang iniligtas ng Panginoon. Buong Israelites ay piniligtas at kinalis ng Panginoon doon sa pagkakulong, hallelujah. Hindi lang po ako ang kayang baguhin ng ating Panginoon Yesu Kristo. Hindi lang si Pastor Daniel ang kayang baguhin ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay kayang baguhin ng ating dakilang Panginoon Yesu Kristo. At magmula doon sa kulungan, hallelujah, dadalhin niya tayo doon sa libreng lugar na kung saan doon na tayo magpupuri, doon tayo sasamba, doon tayo maglilingkod sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Doon tayo iiyak, doon natin sasabihin ang lahat sa ating Panginoong Yesu Kristo. Lord, patawarin mo ko sa aking mga nagawa. Narito ko sumusuko sa iyong harapan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, malaya na po tayo. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hallelujah, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binayaran niya ang ating mga kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Katulad ng mga Israelita, ng Israelites, they pray, they cry, and the Lord said, according to 2 Corinthians, siguro merong umiiyak din sa atin, yung mga magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, umiiyak, Lord, pakawalan mo kami sa ganitong pamumuhay. Yung kahirapan, curse po yan, gawa po yan ng kasalanan, hallelujah. Kaya kailangan makalaya tayo dyan sa harapan ng ating Panginoon Yesu Kristo, hallelujah. They cry, they pray, Lord, help us. And according to 2 Corinthians 6 chapter 2, I hear thee, narinig ko ang iyong iyak, hallelujah. Narinig ko ang iyong pangangailangan. Narito ang araw ng pagliligtas. Ito yung araw ng iyong kaligtasan. Hindi bukas, dahil baka bukas hindi na natin alam yung ating yung mangyayari kinabukasan. Hindi sa susunod na araw. Bakit ngayon? Dahil ito yung araw na kung saan meron pa tayong hininga, meron pa tayong lakas, meron pa tayong salita, boses na ibibigay sa harapan ng Panginoon. Ito yung panahon na mas dapat tayong lumapit sa Diyos. Masyado na pong nakakatakot ang ating paligid ngayon. Hallelujah. At ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, hindi pa ito ang pangwakas. Ito'y panimula pa lamang, hallelujah. Kaya huwag kayong bumitaw, huwag kayong manghina. Darating ang araw ay merong pang mas malalang bagay. Ngayon, mga kapatid, natatakot na tayo sa mga balita. Amen? Yung mga kinukuha, no? Pero tayo, mga kapatid, tandaan natin, pag may Diyos tayo, no? Ano gusto nyo? White van? O yung Lord na nakasakay sa white horse? Amen? Kaya mga kapatid, huwag kayong mapagod. Huwag tayong mapagod na maglingkod sa Panginoon. Amen? May Diyos na tutulong sa atin. Noong Thursday po, Wednesday, doon sa amin nilipatan, no? Masyadong binabaha po doon, kaya tinambakan namin. Pagdating ng Thursday, kulang yung pantambak, kaya yung pako, sinama ko sa pantambak. Bagsakan po ng bato, yung pako. But Friday, nangangamba na ako kasi preaching. Mamaya po meron pa pong preaching sa Tala. After ko po dito.
Ngayon pa, 2 beses ako magpre-preach. Because Lord, alam ko na Sabado pa lang gagaling na to. Amen? Friday, hindi po ako makalakad, namamaga po kasi yung paa ko. Sabi ko, Lord, nagpre-pray ako sa mga may sakit na gumaling sila. Lord, palayain mo ko sa kaisipan na nagmagduda. Palayain mo ang kaisipan ko na mag-alinlangan, kundi ibigay mo ang kalayaan na magtiwala ng buong. Amen? Saturday night, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, hallelujah, nakakalakad na muli ako. Amen? Dahil walang anumang bagay ang pwedeng magbilanggo sa atin. Minsan nirarason natin, Pastor, di ako makapunta, may sakit ako eh. Pero sa totoo, magdamag yan nagse-cellphone. Akala nyo ba hindi? Nakakapagod kaya mag-cellphone na mag-cellphone? Kahit nakahiga ka lang, tama ba? Hindi kayo napapagod. Bagay, pag ML, hindi nakakapagod daw. No? Nakakapagod nung scroll ka ng scroll. Wala ka namang ka-chat. Mag-online ka pa. No? Wala namang nagchat-chat sa'yo. Nag-online ka pa. Pero nakakapagod. Pero pagdating sa church, atin tayo, Bible study. Pastor, pagod ako eh. Pastor, nilalagnat ako eh. Amen, Lord. Pastor, meron akong karamdaman. Huwag mong hayaan. Amen? Na habang buhay, mabilanggo ka sa ganyang bagay. Alam mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Yan ang magpapalaya sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, sa araw na ito, pakawalan na natin yung mga pagdududa natin sa Panginoon, yung mga bagay na iniisip natin na hindi maganda, yung mga bisyo natin, hayaan natin na palayain tayo ng ating dakilang Panginoon. The only thing we need to do is to surrender, mga kapatid, yung ating sarili sa harapan ng ating dakilang Panginoon, and then repent sa harapan ng Panginoon. Magsisi tayo ng buong puso at papakawalan tayo ng Diyos. Masarap maglingkod sa Panginoon. Wala kang kaaway, walang problema, walang alalahanin. Hallelujah. Sa Diyos ko lang natagpuan ang lahat ng to. Nagpe-preach ako dahil di ako magaling. Dahil maraming mas magagaling sa akin. Marami dito college graduate. No, sabi ko nga sa inyo, 4 years masteral lang ako ng first year high school. Masteral ako ng first year, 4 na taon. Wala akong kakayanan sa tutusin na pangmangaral. No? May mga ilan sa Bible na pagdating sa English, hindi ko maintindihan. Na kahit tignan ko pa sa Tagalog, ang hirap pa rin basahin. Amen? Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kung ikaw ay hindi nakapagtapos dahil sa problema sa pinansyal, hindi po yan rason para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Hindi yan rason para hindi mo ipagamit sa harapan ng Panginoon ang sarili mo. Doon ko naranasan na sa pagbibigay at pagpapakawala sa akin ng Diyos, doon sa bilangguan ng kasalanan, unti-unti ko nakita na meron pa palang masigit na bagay. Hallelujah. Yun ay ang paglingkuran ang dakilang Panginoon Diyos. Amen? Mapalad ka kung ikaw ay nakakakain araw-araw. Kung may sobra pa, mas mapalad ka. Kung may mas sobra pa doon, pinakamapalad ka na. Pero tandaan natin, hindi dahil sa lakas natin, kaya ka tayo nakakakain. Kundi dahil sa kabutihan at dahil pinalaya tayo ng Diyos. Pinakawalan niya, amen, tinanggal niya yung kadena ng pagpapala para ibuhos sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, yung mga bagay na nararanasan natin, I believe, may mas marami as mas malaking
pagpapala pa na ibibigay ang Diyos. Kung ngayon nakaranas ka na ng mga pagpapala, hindi pa po yan yung pinaka-the best na pagpapalang kaya ng ating Panginoon. Kailangan lang natin maging totoo sa harapan ng Diyos. Tayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po sa araw na ito ay gustong pakawalan ng Diyos. Baka mamaya, ikaw po ay gapos pa rin. Hallelujah. Bagamat nang hindi ng kasalanan, pero nang hiya. Baka mamaya yung dila mo nagapos na at matagal ka nang hindi nakapagsalita ng iba't ibang wika. Wala tayong bagay na pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Lahat po tayo ay naging bilanggo. Bilanggo sa kasalanan. Pero dahil doon sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, God paid the price that we cannot pay. Tinubos niya tayo. Hindi sa salapi. Tinubos niya tayo sa kanyang dugo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kapatid, tulungan mo rin ang sarili mo na maging totoo sa harapan ng Diyos.